Ang liblib na islang bayan ng Kapol sa lalawigan ng Northern Samar ay malapit ng maging unang lokasyon para sa isang generation plant para sa karagatan ng tidal power sa Southeast Asia. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Ang liblib na isla na bayan ng Kapol sa lalawigan ng Northern Samar ay malapit ng maging unang lokasyon para sa isang generation plant para sa karagatan ng tidal power sa Southeast Asia. Ang lugar, sa kahabaan ng San Bernardino Strait, na kilala sa malalakas na agos ng karagatan, ay nakikita bilang isang mabubuhay na mapagkukunan ng tidal energy, isang mas maaasahan, sustainable, at cost-competitive na alternatibo sa power generation, sabi ng pamahalaang panlalawigan ng Northern Samar. Pinuri ni Gobernador Edwin Ongchuan ang pinakabagong pag-unlad sa lalawigan, na nagsasabing ang proyekto ng tidal energy ay hindi lamang makatutulong sa lalawigan na makabuo ng alternatibo at napapanatiling energy ngunit magbubukas din ng mga pagkakataon sa kabuhayan at pamumuhunan para sa mga Nortehanan. Sa isang pahayag, kinilala ng pamahalaang panlalawigan ang proponent ng proyekto bilang Energies PH Incorporated, sa pamamagitan ng kaakibat nito, iginawad ng San Bernardino Ocean Power Corporation, Energies PH Incorporated, ang kontrata sa engineering, procurement, at construction, EPC, para sa 1 megawatt na proyektong ito sa Inyanga Marine Energy Group na nakabase sa UK. Sinabi ng pamahalaang panlalawigan na, gagamitin ng kumpanya ang teknolohiya ng hydrowing tidal stream upang makabuo ng tidal power, na maaaring patuloy na magbigay ng kuryente 24/7. Ang disenyo ay upang i-connecta ang mga tidal stream turbine sa electrical network ng Kapol. Sa kasalukuyan, umaasa ang Kapol sa isang off-grid na 750 kW diesel power plant na nagpapatakbo ng 16 na oras sa isang araw. Sa parehong pahayag, tinawag ni Inyanga Chief Executive Officer na si Richard Parkinson ang tidal stream energy na ang pinakanahuhulaan at maaasahang anyo ng renewable energy. Ayon sa pamahalaang panlalawigan, ang hydrowing ay ang pinakamalaking tidal stream development project ng Inyanga sa Wales, England. Samantala, matapos pumirma ng deal sa Austria-based turbine technology provider, ang Repower Energy Development Corporation, ay nakatakdang maging unang energy developer sa Pilipinas na magkaroon ng seawater pump storage project sa portfolio nito. Sa isang pahayag, sinabi ng Repower, isang unit ng Pure Energy Holdings Corporation, na ang pakikitungo sa Googler Water Turbines GmbH ay magbibigay daan dito na bumuo ng mga proyektong imbakan ng seawater pump storage sa ilang mga itinalagang site sa archipelago. Ang conventional pumped hydro storage ay napatunayang gumagana para sa mga bansang naglalayong lumipat sa malinis na kuryente, ngunit ang paggamit ng tubig dagat para sa pag-iimbak ng energy ay nakikita bilang isang mas mahusay na opsyon sa pagsasama ng renewable energy sa grid system, at pagtiyak ng matatag na supply ng kuryente sa mga peak period. Sa Asia, si Googler ay ang kasosyo sa teknolohiya ng Korea Midland Power Company, na nagpapatakbo ng Shinsocheon Seawater Hydropower Plant na nakabase sa South Korea. Nais ng gobyerno ng Pilipinas na taasan ang bahagi ng renewable sa power generation mix sa 35% sa 2030. Ang unang proyekto ng Repower ay isang 320 MW seawater pump storage facility sa rehiyon ng Luzon. Ang elevation ng proyektong ito ay magiging humigit kumulang 300 metro sa ibabaw ng antas ng dagat, at ang mas mababang reservoir ay gagamitin ng baybayin para sa walang limitasyong paggamit ng tubig dagat. Repower ay natukoy ang isang lugar sa Luzon para sa pagpapaunlad ng proyektong ito,
Sinabi ng kumpanya na kasalukuyang sinisiguro nito ang mga kinakailangang pag-endorso mula sa LGU at mga katutubong komunidad upang maisulong ang pagpapaunlad ng isang pilot 50 megawatts na pasilidad. Samantala, nilagdaan ng National Irrigation Administration, NIA, ang 2.4 bilyong pesos, kasunduan sa isang kontratista para itayo ang Bayabas Rockfield Dam sa Doña Remedios Trinidad, Bulacan. Ang kontrata ay nilagdaan noong November 6 sa NIA Central Office sa Quezon City. Ito ay pinangunahan ni NIA Acting Administrator Eduardo Eddie Guillen at Third Star Builders Contractors at kinatawan ng China International Water and Electric Corporation na si Ferdinand Beltran. Ayon sa NIA, ang kasunduan ay isang revolusyonaryong hakbang para sa agrikultura sa Central Luzon. Ang pagtatayo ng bagong dam ay inaasahang makikinabang sa humigit kumulang 20,000 magsasaka na nag-aalaga ng higit sa 27,000 ektarya ng lupa, na sumasaklaw sa 17 munisipalidad sa Bulacan at 4 na munisipalidad sa Pampanga. Ang proyekto ay makakatulong upang matugunan ang pagbaha, bulk water na kinakailangan, pagpapaunlad ng aquaculture, at ang pagpapatupad ng isang solar power pump irrigation project, ani NIA sa isang pahayag. Sinabi rin ng NIA na maaaring mapalakas ng dam ang turismo at ang socio-economic development ng rehiyon. Ang proyekto ay nakatakdang makumpleto sa 2025. Ito ay magsasama ng isang reservoir na may pinakamataas na dami ng tubig impounding na 53 milyong metro kubiko. Gagawa din ng spillway, at maglalabas ito ng posibleng pinakamataas na rate ng baha na 2,345 cubic meters kada segundo. Dapat ding maghukay ng tunnel ang kontraktor para ilihis ang tubig ng ilog at baha.